Goodbye, Smartmatic na. Uy, finally, may nakuha ng iba. Hindi na Smartmatic kasi questionable itong Smartmatic eh. Maraming kalokohan dito sa Smartmatic eh. Anyway, may bago na po tayong supplier ng automated elections sa nalalapit po na senatorial elections, midterm elections ito ha, sa 2025. Ang COMELEC po, in-award na po nila itong tumataginting na 17.99 billion pesos na vote counting machine contract dito po sa nag-iisa lang ito ha, walang kalaban. Lone bidder, Miro Systems. So yung mga nag-attempt pero hindi qualify. So ito lang yung lumusot sa mga requirements. No? Siyempre may post-evaluation pa yan after ng bidding, no? Kung totoo yung mga dokumento, bini-verify pa yan, etc. etc. So na-award na po yan. Ibig sabihin sila na. Sila na ang magsusupply sa atin ng ating automated election system sa 2025. The Commission on Elections awarded the contract for vote counting machines, itong mga VCMs, for the 2025 national and local polls to the lone bidder South Korean firm Miro Systems. So, iba na. Ano bang Smartmatic? South Korean din bang Smartmatic, no? Anyway, sige, Miro Systems ang tawag, ha? South Korean company po ito. Paul Chairman George Garcia said Thursday the COMELEC and Bank. Ibig sabihin ng COMELEC and Bank ka-coffee, ang nag-decision dyan, hindi lang si Garcia, ha? Lahat ng commissioners nag-decision dyan. Decided to adopt the recommendation of the Special Bids and Awards Committee and the findings of the Technical Working Group. Medyo mabigat na trabaho ito, ka-coffee, kasi laking pera nito eh. Kahapon ng hapon, after ng napakahabang deliberasyon ng Commission and Bank, at matapos rin naming makita, yan, nakapag-demo sa amin ng Miro Systems, yung kanilang makina, base sa kanilang pinakita sa atin, at saka sa terms of references ay nagdesisyon ng Commission and Bank, unanimous po ha, na i-adapt namin ang rekomendasyon ng aming Special Bids and Awards Committee at yung findings ng Technical Working Group. Amin din pong in-adapt at sinasabi na dapat maibigay ang award sa Miro Systems at kanyang joint venture na kumpanya. So mukhang malinis naman ka-coffee yung transaction dito under the leadership of Garcia, no? Diyan sa COMELEC. So close deal na yan, ka-coffee. May may awarding na naganap dyan at maganda naman unanimous. Ibig sabihin walang tumutol. Diba? Mahirap kasi pag may tumutol, ibig sabihin may pinaghuhugutan dyan eh. May pinanggagalingan yan and you have to look into, no? Doon sa sinasabi niya sa kanyang mga CDC. Magandang development yan, at least lahat sila nagkaisa-isa ang kanilang desisyon, buong COMELEC and Bank, no? Yung lahat ng commissioners, isa yung kanilang sinasabi. He added, Miro will lease to the COMELEC around 110,000 machines and peripherals including ballot boxes, laptop, and other printing requirements for the 2025 elections. So sila na magsusupply niyan lahat ka coffee. Mahirap kasi kaysa bumili tayo ng sarili, actually mahal yan, syempre maintain mo pa yan. So yan lang naman talaga, nililist lang. Kasi minsan sasabihin ng mga netizens bakit nag-release lang tayo? Di bumili na lang tayo, total every 3 years may election, di ba? Mahirap ka coffee i-maintain yan. Kaya paano pag nasira, di ba? Paano yung repair? And nalalaos din yan, mabilis mabago yan eh. Sa ibang bansa, iba na yung estilo ng kanilang halalan, no? Maganda na nag-release lang tayo. That's the best way, no? Para sa mga ganitong equipment, sa ganitong facilities na bibihira mo lang naman gamitin once in 3 years. Grabe ito, 110,000 na machines ito. Kasama na po yung mga ballot box, laptop, at iba pa pong mga printing requirements. Garcia earlier said that if ever the contract is awarded to Miro, they will proceed with the contract negotiations. He also said Miro offers its machine for around 149,000 each. Medyo mahal din ito ka-coffee, pero not bad na. 149,000 each. Ito isang machine, halimbawa bumoto ka, di ba? Insert mo yung balota mo. Yung machine na kumakain ng balota mo, yan, 149,000 po ang kada isa niyan. Aside from the 110 voting machines, the contract for the procurement of full automation system with transparency audit, o itong tinatawag po na fast track, valued at 17.98 billion pesos. Ang kasama po dyan yung 104,000 na ballot boxes, yung 2,200 consolidation and canvassing system server with laptop and printer, at yung ballot printing, ballot paper for 73,881,000 no, na ballot and ballot verification. So lahat yan ka-coffee, sila na magsusupply niyan. Isang supplier lang yan. So bahala na ka-coffee ang Miro System, no, itong kumpanya na ito
na maghanap ng kanilang mga subcontractors, no? Basta sila na mamumroblema dyan. Based on a notice of award sent to Miro, the joint venture should submit a supply and delivery management plan, valid joint venture agreement, and post-performance security in an amount equal to a percentage of the total contract price within 10 calendar days. Medyo mabigat na trabaho din ito, Coffee, ha? Pero biruin mo naman, ha? 17 billion, ha? Napakalaking halaga nito. Kaya malaking responsibility yan. Comelec Commissioner Marlon Casquejo earlier said the voting machines will be customized based on the wish list of the poll body. Ayos din pala. So, ma-adjust mo, Coffee, yung configurations yan. Mako-configure mo yan. This machine is ours. Sa Comelec talaga ito. Kami ang gumawa ng terms of reference. Ang nangyayari kasi, Coffee, common naman ito sa mga bidding, eh. Halimbawa, maski sa barangay, sige sa barangay. Halimbawa, member ka ng Bids and Award Committee. Lalo na, wala ka pang alam sa let's say, bibili ka ng isang laptop, di ba? Sinong gagawa ng TOR niyan, yung terms of reference mo? Usually, yung supplier na. Kasi anong malay mo dyan sa mga specifications, etc. So, ang gagawin, ito si supplier, magbibigay ng mga specifications. Minsan yan, nagiging tailor fitting na nagaganap, eh. Gayang-gaya na, di ba? Bawal kasi yan, eh, sa procurement. Pero syempre, kung ikaw ay nasa barangay, tapos wala ka naman ideya kung ano yung mga specifications na ipoprocure mo, so kukuha ka ng mga PEG, no? Mga specifications na nag-exist na mula sa supplier. Pero iba mo sa pinito, kasi ang Comelec, confident sila, kami gumawa ng TOR, no? Hindi lang yan inabot sa amin ng Miro, di ba? Hindi lang yan inabot sa amin ng Smartmatic, etc. Lawmakers, election watchdog, and other groups earlier expressed concern and called on the Comelec to stay vigilant and review Miro's track record. Of course, due diligence yan, kasama yan sa procurement. But Miro Systems said the allegations of election failures due to its technology were false. Siyempre, malaking kontrata yan. Maraming kaaway, di ba? Sisiraan at sisirain yan. Pero again, hindi dapat maging kampante ang Comelec dito. Kasi baka mapasok sila, di ba? Malusutan sila dyan. Election yan. Halalan yan. Hindi pa to presidential, senatorial pa lang ito. Pero dapat yung resulta ay credible. Yung resulta na magiging halalan ay maganda at credible at parang walang gulo, di ba? Hindi questionin ng taong bayan. Alejandro Bautista, hello po sa inyo. From Philippines, maganda ang style ng pagboto dito sa South Korea, Ka-Coffee. Actually, sa ibang bansa, no, napakadali lang, no? Recently naman, nabalitaan natin itong pag-online voting naman, no? Pero hindi nag-qualify itong mga nag-bid, eh. Parang nabalitaan ko na isang araw. Dalawa itong nag-apply, eh, pero nagpasa ng bid, no? Na-reject, eh, dahil hindi nila na-meet yung requirements. Isa pa yan, para mas madali na rin sa ating mga kababayan na bumoto online. Isa din yan sa kinakailangan na tutukan na rin. Edwin Aribe, ano ngayon, Glenn Chong, bagong counting machine, bagong Pilipinas. Mas malaki pa rin ang 51 billion. Oo. Itong 17 billion, Ka-Coffee, halalan niya. Itong 51 billion, isang distrito lang. Isang distrito lang. Distrito lang ni Polong Duterte. Anyway, sige. Rex Castillo, shoutout sa inyo. Villera Jomer, kay Takulong Will, kay Justin Bea. Shoutout po sa inyo na sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Sa lahat ng Ka-Coffee natin na nakikinig pa rin po sa atin ngayon, sa Facebook, sa YouTube, happy viewing po sa inyo. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo, Ka-Coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. 58 minutes. Grabe, haba natin ngayon, ha. Ayan, 59. Sagad na natin ng 1 hour, Ka-Coffee. Yan, 1 minute na lang. Kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, Ka-Coffee. Pasuyin na lang po, pa-click na lang po ng follow or like. Yan nandiyan sa taas lang po, like or follow. Kung nasa Facebook po kayo. Kung nasa YouTube naman kayo, ay i-click lang po ninyo and subscribe. Alright, sige, maraming salamat sa pagsama sa akin. Bukas ulit, ha, Friday, alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Antabay lang po tayo, no, para sa mga bagong political issues, mga development, Ka-Coffee, at sa ating gobyerno, sa gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ma'am Feli de la Cruz, thank you so much. Great, Ka-Coffee. Thank you din, Ma'am Feli de la Cruz. No? Kay LV Soriano, happy viewing po sa inyo. Si Wonder Woman, tapos na pala. Yes po, na-late ka. Mama, tapos na po tayo. Bye-bye po. Good night everyone. Rodolfo Lucero, good evening, Ka-Coffee. Yung sinasabi ni Pacquiao na orgy ay baka yan ang gawain nila sa administrasyon ni Digong nyo. Possible, di natin alam. And sige, good night everyone. Bye-bye.